Ating kilalanin ang mga bansang may pinakamababang korupsyon o katiwalian sa buong mundo. Ang batayan ng score ay mula 0 to 100. Ang 70 to 100 score ay maituturing na malinis. Kadalasan sa mga bansang ito ay mayaman, maunlad at napakatatag ng ekonomiya. Simulan natin sa pinaka-top 1. Top 1 ang Denmark na may CPI score na 90/100. Maituturing ang Denmark na isa sa pinakamasayang bansang tirhan sa buong mundo. Mataas ang tiwala nila sa kanilang gobyerno at lipunan. Alam nilang ginagastos ng tama ang kanilang buwis. Libre ang edukasyon mula primary hanggang university. Meron pa silang monthly allowance para sa mga estudyante. Libre rin ang mga hospital at mga dekalidad pa. At mayroong malakas na suporta para sa mga nawala ng trabaho, may sakit at para sa mga senior citizens. Sa kabuuan, dahil sa kalinisan at wala silang masyadong stress sa kanilang gobyerno, ay lagi silang napapabilang sa top 3 pinakamasayang mamamayan sa buong mundo. Top 2 si Finland na may CPI score na 88/100. Ang Finland at Denmark ay madalas nagpapalit-palit sa pagiging pinakamasayahing tao sa mundo dahil sa ganda ng kanilang gobyerno. Top 3 si Singapore. Ang Singapore ay maituturing na may pinakamalinis na gobyerno sa buong Asya. Bakit? Dahil mahigpit sa pagpapatupad ng parusa sa sinumang opisyal o gobyerno na nasasangkot sa katiwalian ang kanilang bansa. Walang selective justice o pinapalampas. Top 4 ang New Zealand na may 83/100 CPI score. Bumaba ito ng 1 punto sa ranking sapagkat top 3 siya noong 2023. Top 5 sina Luxembourg, Norway at Switzerland na may 81/100 CPI score. Top 6 ang Sweden na may score na 80. Top 7 ang Netherlands na may score na 78. Top 8 naman sina Australia, Iceland at Ireland na may score na 77/100. Top 9 sina Estonia at Uruguay. Top 10 sina Canada at Germany. Top 11 ang Hong Kong. Top 12 sina Bhutan at Seychelles. Ang Bhutan ay hindi maituturing na mayaman kagaya ni na Singapore, Japan at South Korea, subalit malinis ang kanilang pamahalaan. Ang kanilang gobyerno ay hindi lamang na tumitingin sa Gross Domestic Product o GDP, kundi sa Gross National Happiness, kung saan nakatuon sila sa pagpapanatili sa kanilang kultura, pangangalaga sa kalikasan at mahusay na pamahalaan. Masasabing ang Bhutan ay isang masaya at malinis na bansa kaysa sa isang mayamang bansa. Top 13 sina Japan at United Kingdom. Ito naman ang mga bansang matatawag na acceptable o katanggap-tanggap. Ibig sabihin ay may kontrol pa sila sa mga korupsyon. Ang batayan ng kanilang score ay mula 50 hanggang 69. Top 14 ang Belgium, Top 15 ang Barbados at United Arab Emirates, Top 16 sina Austria, France at Taiwan, Top 17 sina USA at Bahamas na may 65/100 CPI score. Hindi man masyadong mataas kumpara sa ibang bansa ang score ng USA pagdating sa korupsyon, meron naman silang matatag at nambuhalang ekonomiya na patuloy na lumalaki. Kaya maituturing pa rin silang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Top 18 sina Israel at South Korea. Top 19 sina Chile, Lithuania at St. Vincent. Top 20 ang Cabo Verde. Top 21 sina Dominica at Slovenia. Top 22 sina Latvia, Qatar, St. Lucia at Saudi Arabia. Top 23 sina Botswana, Portugal at Rwanda. Top 24 sina Cyprus, Czech, Grenada at Spain. Top 25 ang Fiji at Oman. Top 26 ang Italy. Top 27 ang Bahrain, Georgia at Poland. Top 28 ang Mauritius. Top 29 ang Malaysia at Vanuatu. Ito naman ang mga bansang maituturing na may seryosong problema patungkol sa korupsyon, na kung saan naging hadlang ito sa pag-unlad at pag-angat ng ekonomiya. Ang basihan ng score ay 0 to 49. 49/100 ang score ni na Greece, Jordan, Namibia at Slovakia. 47/100 sina Armenia at Croatia. 46/100 sina Kuwait, Malta, Montenegro at Romania. 45/100 sina Benin, Cote d'Ivoire, Sao Tome and Principe at Senegal. 44/100 sina Jamaica, Kosovo at Timor-Leste. 43/100 sina Bulgaria, China, Moldova at Solomon Islands. May score na 42 naman sina Albania at Ghana.
41/100 sina Burkina Faso, Cuba, Hungary, South Africa, Tanzania at Trinidad and Tobago. 40/100 sina Kazakhstan, Macedonia, Suriname at Vietnam. 39/100 sina Colombia, Guyana, Tunisia at Zambia. Naka-38 naman sina Gambia, India, Maldives at Argentina. 37/100 sina Ethiopia, Indonesia, Lesotho at Morocco. 36/100 naman si Dominican Republic. 35/100 sina Serbia at Ukraine. 34/100 sina Algeria, Brazil, Malawi, Nepal, Nigeria, Thailand at Turkey. 33/100 naman sina Belarus, Bosnia and Herzegovina, Laos, Mongolia, Panama, Sierra Leone at si Philippines. May score na 32 sina Angola, Ecuador, Kenya, Sri Lanka, Togo at Uzbekistan. 31/100 sina Djibouti, Papua New Guinea at Peru. 30/100 sina Egypt, El Salvador at Mauritania. 28 sina Bolivia at Kenya. 27/100 sina Eswatini, Gabon, Liberia, Mali at Pakistan. 26/100 naman sina Cameroon, Iraq, Madagascar, Mexico, Nigeria at Uganda. 25 sina Guatemala, Kyrgyzstan at Mozambique. 24/100 naman sina Central African Republic at Paraguay. 23/100 sina Bangladesh, Congo at Iran. 22/100 sina Azerbaijan, Honduras, Lebanon at Russia. Kung mapapansin ninyo, may mga mayaman at makapangyarihang bansa ang nakakuha ng sobrang babang score gaya ng China at Russia. Ito ay dahil ang kanilang pamahalaan ay mahigpit at disiplinado sa pagpapatupad ng mga patakaran at hindi bukas o walang transparency pagdating sa mga gastos at paggawa ng batas. 21/100 naman sina Cambodia, Chad, Comoros, Guinea-Bissau at Zimbabwe. 20 si Dominican Republic, 19 si Tajikistan, 17 naman sina Afghanistan, Brunei at Turkmenistan, 16 si Haiti at Myanmar, 15/100 naman sina North Korea, Sudan at Nicaragua, 13/100 sina Equatorial Guinea, Eritrea, Libya at Yemen, 12/100 si Syria, 10/100 si Venezuela, 9/100 si Somalia at 8/100 ang South Sudan. Anong klaseng buhay meron sa bansang sobrang baba ang score? Sila ay may mga matinding kahirapan at kakulangan sa pagkain, gamot at iba pang pangangailangan. Karamihan sa kanila ay hirap makakain 3 beses sa isang araw. Walang maayos na pananagutan at walang maayos sa sistema ng edukasyon. Kung hindi natin pipigilan ang mga korap ngayon ay baka hindi na tayo yayaman kailanman at karamihan sa atin ay magdudusa.